Isang biological weapon ang pinakawalan sa New England. Pero hindi ito ginawa sa laboratorio. Ito ay isang maliit at sinaunang parasito na bigla na lang nagkaroon ng nakakatakot na bagong bentahe dahil sa pagbabago ng panahon. Sa isang season lang, nilipol nito ang halos lahat ng baby moose sa isang malaking study area. Ang mga biktima ay natagpuang walang sustansya ang dugo at lubos na pagod ang mga katawan. Ang nakakatakot sa kwentong ito ay hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga moose laban sa mikroskopikong hukbo na ito. Nabaligtad na ang balanse ng kalikasan at ang mga resulta ay tunay na brutal. Isang gubat ng mga multo 70%. Iyan ang mortality rate na naitala ng mga biologist sa isang taglamig para sa mga moose calves sa mga bahagi ng Maine. Nilipol ng winter ticks ang halos 70% ng mga moose calves na sinubaybayan ng mga siyentipiko sa bahagi ng Maine noong nakaraang taon. 60 calves ang namatay sa isang lugar sa hilagang kanluran ng Moosehead Lake. Isipin mo iyon sandali. 9 sa bawat 10 sanggol ay nilipol sa loob lang ng ilang buwan. Nang mag-imbestiga ang mga eksperto, hindi sila nakakita ng mga tanda ng pakikipaglaban. Nakahanap sila ng mga hayop na literal na kinain ng buhay mula labas papasok. Hindi lang ito isang malungkot na kwento tungkol sa kalikasan. Ito ay isang biological collapse na nangyayari sa harap ng ating mga mata. Ang salarin ay isang sinaunang kaaway na bigla na lang nagkaroon ng nakakatakot na bagong bentahe at ginagawa nitong katayan ang mapayapang mga kagubatan ng New England. Ang mga spruce fir na kagubatan ng Hilagang Maine ay dapat na tahimik, pero hindi dapat ganito katahimik. Ito ang kaharian ng higante, ang moose. Kung nakatayo ka na sa tabi ng isa, alam mo ang pakiramdam. 6 na talampakan ang taas nila sa balikat. Mahigit 1,000 pounds ang bigat nila. Sila ang walang kapares na hari ng mga kagubatan ng New England. Matibay sila, matatag sila, nakaligtas sila sa mga ice age at sa mga brutal na taglamig na sasapitin ng isang tao. Pero noong bandang mga unang taon ng dekada 2010s, napansin ng mga tao na may mali. Hindi mo ito makikita agad. Parang pakiramdam lang na ang mga kagubatan ay nagiging sementeryo. Nakakahanap ang mga ngaso ng mga bangkay kung saan hindi naman dapat. Nag-uulat ang mga hiker ng mga kakaibang maputlang hayop na pasuray-suray sa mga puno. Pero heto ang catch. Hindi naging malinaw ang kabuuang laki ng karahasan. Hanggang sa taglamig ng 21, napapasok sa 22. Nagdesisyon ang mga biologist sa Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife na oras na para tumigil sa paghula at magsimulang sumubaybay. Nag-focus sila sa isang partikular na lugar na kilala bilang Wildlife Management District 4. Ito ay isang malaking 2,000 milya kwadradong lupain. Liblib ito, magaspang at karaniwan para iso ito ng mga moose. Simple ang plano. Kinuha nila ang 70 moose calves. Ang mga ito ay mga sanggol na ipinanganak noong nakaraang tagsibol. Nilagyan nila ang mga ito ng high-tech na GPS collars. Ang mga collar na ito ay magsisend ng kanilang lokasyon sa isang satellite. Hinahayaan ang mga biologist na bantayan ang kanilang bawat galaw mula sa kaligtasan ng kanilang mga opisina. Dapat ay isang karaniwang pag-aaral lang ito sa survival rates. Pero pagkatapos ang mga tuldok sa mapa ay nagsimulang tumigil sa paggalaw. Isa-isa, nag-flat ang mga signal. Ang isang hindi gumagalaw na collar ay karaniwang nangangahulugan ng isang bagay, kamatayan. Sa simula, ilan lang. Normal iyon sa kalikasan. Mahirap ang mga taglamig. Pero patuloy ang mga notification. Tumigil ang ping. Tumigil ang ping. Pagtunaw ng Niebe sa Mayo, tinignan ng team ang kanilang data nang hindi makapaniwala. Sa 70 calves, na nilagyan nila ng collar, 6 na po sa kanila ang patay na. Hayaan mong tumalab yun. Yan ay halos 70% mortality rate sa isang season lang. Hindi lang ito masamang taglamig. Ito ay isang masakit. Kung 70% ng populasyon ng tao sa isang lungsod ang basta na lang namatay sa taglamig, magiging katapusan na iyon ng sibilisasyon. Para sa mga moose ng District 4, parang ganoon talaga iyon. Kaya sinuot ng mga biologist ang kanilang mga bota at lumabas para kunin ang mga collar. Kailangan nilang mag-perform ng mga necropsy, basically mga autopsy, para sa mga hayop, para malaman kung ano ang pumapatay sa susunod na henerasyon ng moose. Malamang inaasahan nilang makakita ng mga tanda ng mga lobo o kaya mga bear na nagigising na gutom mula sa hibernasyon, baka isang bagong virus. Ang nakita nila ay purong bangungot na material. Ang mga calf ay payat na payat. Basically, mga kalansay na nakabalot sa balat. Pero, ang balat mismo ang nagsabi ng kwento. O mas tiyak ang gumagapang doon. Isipin mong lumapit ka sa isang bangkay at makita mong gumagalaw ang balahibo. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil natatakpan ang hayop ng isang buhay na karpet. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa ilang pulgas. Nag-uusap tayo tungkol sa 10,000 na parasito sa isang hayop. Ito ay gawa ng winter tick. Ngayon, baka iniisip mo,
Sige, tik lang naman. Tinatanggal ko yon sa aso ko palagi. Oo, tungkol yan. Hindi ito ang karaniwang tik ng aso. Ito ay isang biological weapon na dinisenyo ng kalikasan para patayin ang isang higante. Sa nagbabagong klima ng Maine, ang sandata na ito ay naging nuclear. Nang suriin ng mga biologist ang isang 12 taong baka na kinilala bilang Moose number 59, tumigil na sila sa pagbilang ng mga ticks dahil sobrang taas na ng bilang para maintindihan. Nagdadala siya ng mahigit 70,000 ticks. 70,000. Isipin ang bigat niyon. Kung kakayurin mo silang lahat at ilalagay sa isang bag, magiging kasing bigat sila ng isang mabigat na winter backpack. Pero hindi sila deadweight. Gutom sila at ang pinagkukunan nila ng pagkain ay dugo. Napagtanto ng biologist na si Moose 59 ay hindi namatay sa gutom dahil walang pagkain sa gubat. Namatay siya sa gutom dahil tinatangay ang lahat ng sustansya niya. Ang kanyang bone marrow na dapat ay malagkit at mataba ay naging parang jelly at pula. Iyan ay tanda ng malubhang malnutrisyon. Nagamit ng kanyang katawan ang bawat onsa ng taba habang sinusubukang palitan ang dugo na nawawala sa kanya. Buntis pa siya. Nagdadala siya ng isang 12 librang sanggol. Pero ang sanggol ay namatay na sa loob niya bago pa siya bumagsak. Nagdesisyon na lang ang kanyang katawan na hindi na niya kayang suportahan ang dalawang buhay. Hindi na niya kayang suportahan kahit isa. Ang nakakatakot na bahagi ay hindi nagkaroon ng pagkakataon ang moose laban sa mikroskopikong hukbo na ito. Anatomiya ng isang atake. Kaya heto ang deal sa winter tick. Karamihan sa mga tick, katulad ng mga nagbibigay sa iyo ng Lyme disease, may komplikadong buhay. Tumatalon sila sa isang daga, kumakain, nahuhulog, tapos naghahanap sila ng mas malaking hayop, kumakain, nahuhulog, tapos siguro makakahanap sila ng usa o tao. Mahirap na buhay iyon at marami sa kanila ang namamatay bago pa nila mahanap ang huling pagkain. Ang winter tick ay nagsabi, kalimutan niyon. Ang parasitong ito ay tinatawag ng mga siyentipiko na one-host tick. Nilalagay nito ang lahat ng itlog nito sa isang basket o mas tiyak, lahat ng gutom nitong sanggol sa isang moose. At hindi lang isa o dalawang scout ang ipinapadala nito. Nagpapadala ito ng isang hukbo. Heto kung paano nagsisimula ang bangungot. Nagsisimula ito sa huling bahagi ng tag-araw at unang bahagi ng taglagas. Naipanganak na ng mga babaeng ticks ang kanilang mga itlog sa lupa. Bilyon-bilyon. Kapag napisa ang mga itlog, ang maliliit na larvae na kasing laki ng pinhead ay umaakyat sa mga tangkay ng mga halaman at mga palumpong. Nagkukumpul-kumpul sila sa malalaking grupo. Tinatawag ng mga biologist ang mga ito na questing clusters. Isipin ang isang bola ng libu-libong maliliit na magkakasabit ng mga binti. Lahat kumakaway sa hangin, naghihintay ng mainit na dumaan. Naamoy nila ang carbon dioxide sa hininga ng isang hayop na dumadaan. Nararamdaman nila ang init. Ngayon, isipin ang isang moose. Naglalakad ito sa gubat, tumatahak sa mga willow shoots at saplings. Malaki ito. Parang gumagalaw na bus. Habang sumasagi ito sa mga halaman, sumabog ang cluster. Sa isang iglap, libu-libong larvae ang lumilipat mula sa halaman papunta sa moose. Kumakapit sila sa balahibo at agad na gumagapang pababa patungo sa balat. Pero heto ang kicker. Hindi sila agad kumakagat at nahuhulog. Tumitigil sila. Lumilipat sila para sa taglamig. 5 hanggang 6 na buwan silang titira sa hayop na ito. Kumakain, lumalaki, nagmumolt, at kumakain muli. Isang moose na naglalakad sa isang masamang bahagi ng gubat ay maaaring makakuha ng 30,000, 50,000, o kahit 100,000 ticks sa isang araw lang. Kapag nakasakay na sila, nagsisimula ang kapistahan. Sa susunod na mga buwan, ang maliliit na larvae na ito ay lumalaki. Nagiging nymphs sila at pagkatapos ay adults. At tuwing lumalaki sila, kailangan nila ng dugo. Maraming dugo. Sa pagtatapos ng taglamig, ang mga ticks ay ganap ng lumaki na ng mga babae. Namamaga sila hanggang sa laki ng ubas. Mukhang mga kulay abo. Namamagang butong nakadikit sa balat ng hayop. Ngayon, gumawa tayo ng mabilis na math. Nakakatakot ito. Tinantiya ng mga biologist na ang isang namamagang babaeng tick ay umiinom ng mga 1 mililitro ng dugo. Hindi naman mukhang marami iyon, di ba? Isang patak lang. Pero i-multiply iyon sa 30,000 o 70,000. Nag-uusap na tayo tungkol sa mga litro ng dugo. Ang isang calf na sanggol pa lang ay walang ganoon kadaming dugo na maaaring mawala. Ang pagkawala ng ganoon kadaming likido ay parang isang tao na nagdo-donate ng dugo araw-araw sa loob ng mga linggo nang hindi nakakakuha ng cookie o juice para makarecover. Nagsisimulang magdusa ang moose sa matinding anemia. Sobrang labis ang pagkawala ng dugo na nagsisimula nang mag-shutdown ang kanilang mga internal organs. Kapag binuksan ng mga biologist ang mga moose na ito sa necropsy, maputla ang hitsura ng mga organs. Maputi-puting multo ang hitsura dahil walang sapat na pulang dugo na dumadaloy sa kanila. Ito ang pahirap. Isipin mong may 100,000 insekto na kumagat sa iyo ng sabay-sabay.
hindi matiis ang kati. Nakakabaliw. Tumitigil sa pagkain ang mga moose. Ginagastos nila ang lahat ng oras nila sa pagkakamot. Ginagamit nila ang kanilang mga kuko. Nagkukuskus sila sa mga puno. Desperado silang matanggal ang mga iyon. Ang prantikong pag-aalaga na ito ay nagdadala ng mas masahol pa. Kinukuskus nila ang sarili nilang balahibo. Ang coat ng isang moose ay isang obra maestra ng kalikasan. Dinisenyo ito para painitin sila sa mga temperaturang bumababa hanggang 40 degrees below zero. Pero habang kumakamot at nagkukuskus sila, sinisira nila ang coat na yon. Tinatanggal nila ang mga guard hairs. Inilalantad nila ang kanilang hubad na balat sa brutal na taglamig ng Maine. Ngayon sila ay duguan. Nagugutom sila dahil sobrang abala sa pagkakamot para kumain. At namamatay sila sa lamig dahil sinira nila ang sarili nilang winter coat. Ito ay isang triple threat: gutom, pagkawala ng dugo, at hypothermia. Inilarawan ito ni Lee Kantar, ang state moose biologist, sa mga interview. Pinag-usapan niya kung gaano ka-incredible at kakahilahilakbot na makita ang isang hayop na ganoon kalaki na pinatumba ng isang bagay na ganoon kaliit. Tinawag niya itong panunood sa isang kawan ng vampira na tinatangay ang buhay ng isang titan. At ang pinakamasama, ang moose ay kakaibang mahina sa pagtatanggol sa sarili. Kita mo, ang ibang mga hayop ay nakikitungo na sa mga ticks sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga white-tailed deer, halimbawa, ay mahusay na grooming machines. Naramdaman ng isang deer ang tick at agad itong tinatanggal. Nakaprogram sila na panatilihing malinis ang kanilang sarili. Ang moose, hindi gaanong magaling diyan. Ang mga moose ay bago pa lang sa North America. Tumawid sila sa land bridge mula sa Asia mga 10 hanggang 15,000 taon lang ang nakakaraan. Sa oras ng ebolusyon, parang kahapon ka lang dumating. Dahil hindi pa sila matagal dito, hindi sila naka-evolve ng mekanismo ng pagtatanggol laban sa winter tick. Wala silang instinct na tanggalin ang mga ito ng epektibo hanggang huli na. Sila ang tinatawag ng mga siyentipiko na evolutionarily naive. Basically, sila ay sitting ducks. At alam ito ng mga ticks, o mas tiyak, alam ito ng biolohiya. Nahanap ng winter tick ang perpektong host. Isang higanting supot ng dugo na hindi marunong tanggalin ang mga parasito. Pero ang perpektong trampa na ito ay nangailangan ng isa pang sangkap para maging isang sakuna. Ang panahon. Isang naglalakad na trahedya. Tingnan nating mabuti kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang ghost moose. Ito ay isang terminong mukhang nakakatakot, pero ang medikal na realidad ay nakakakilabot. Kapag kinuskos ng isang moose ang kanyang balahibo, sinisira niya ang selyo na nagpapanatiling buhay sa kanya. Ang malusog na coat ng moose ay kamangha-mangha. Mayroon itong mga hollow na buhok na nagtrap ng hangin. Lumilikha ng isang layer ng insulation na halos hindi matutusok ng lamig. Maaaring umupo ang niyebe sa likod ng isang malusog na moose at hindi matutunaw dahil walang body heat na lumalabas. Pero kapag nawala ang coat na iyon, bumubuhos ang init palabas. Nagsisimulang mag-burn ng calories ang hayop para lang manatiling mainit. Sa kalagitnaan ng taglamig, mahirap hanapin ang calories. Ang mayroon lang sila ay mga sanga at balat ng puno. Kakaunti lang ang sustansya sa pagkain nila. Umaasa sila sa tabang inimpok nila noong tag-araw. Pero tandaan ng mga ticks, kinukuha nila ang dugo na nagdadala ng mga nutrients. Kaya nawawalan ang moose ng enerhiya dahil sa lamig at nawawalan ng enerhiya dahil sa mga parasito. Ito ay dobleng pag-withdraw mula sa isang bank account na wala ng laman. Nagsisimulang kainin ng katawan ang sarili nito. Una, sinusunog nito ang taba sa ilalim ng balat. Pagkatapos ang taba sa paligid ng mga bato at puso. Sa huli, kinukuha na nito ang bone marrow. Kapag nagsasagawa ng mga necropsy, si Lee Kantar at ang kanyang team, chinetsek nila ang femur bone. Sa isang malusog na moose, ang marrow ay puti at parang wax. Solid na taba ito. Sa mga tick-infested na calves na ito, ang marrow ay pula at parang tubig, mukhang jelly. Ibig sabihin niyon ay tumatakbo na sa fumes ang hayop. Halos patay na ito bago pa man bumagsak sa lupa. At ang mga nakaligtas, mga bansot sila. Ang isang calf na nakaligtas sa isang mabigat na tick, winter, ay magiging mas maliit, magiging mas mahina ito. Mas malamang na hindi ito makakaligtas sa atake ng predator mula sa isang bear o coyote. Tungkol sa mga predator, talagang binabago ng mga ticks ang buong ecosystem. May ebidensya na ang mga scavenger, mga uwak, agila, coyote, ay nagsasawa sa mga bangkay tuwing taglamig. Kalat ang mga madaling pagkain sa gubat. Pero may isa pang twist. Ang mga ticks ay nagdadala rin ng ibang masasamang bagay. Ang ghost moose ay isang simbolo ng isang sistema na bumabagsak. Huli na ba tayo para iligtas ang mga moose? O ang cool lang ba ang tanging daan pasulong? Ipaalam mo sa akin kung ano ang gagawin mo sa comments sa ibaba. Kung may natutunan kang bago, pindutin ang like at subscribe para sa mas maraming deep dives sa mga misteryo ng kalikasan.